Dahil sa magpapasko na naman, nalalapit na naman ang Pasko at syempre busy na naman ang mga tao na gusto mag Christmas light decoration sa kanilang mga bahay, sa loob ng bahay o sa labas ng bahay o sa mga Christmas tree. So yun, bibigay lang tayo o magsishare lang tayo kung paano ba ang tamang paglilinya ng mga Christmas light. Maiwasan natin yung mga octopus connection. Alam naman natin na kalimitan sa mga Christmas light ay may mga magkabilang dulo na mayroong male plug saka outlet. So ang purpose kasi noon para pagdugtong-dugtungin yung mga Christmas light. So sa akin lang, base lang sa aking experience, na kailangan gawin ay wag mag-octopus connection o yung pagdugtungin yung maraming Christmas light. Kailangan gawa natin ang sariling linya o paghiwalay-hiwalay natin hanggat maaari. Dalawang Christmas light lang o dalawang set lang na Christmas light ang magkakadugtong para may iwasan yung mga pagkakasunog ng mga wire dahil sa tinatawag ng octopus connection. So dito guys, gagawa ko ng experiment kung paano ba nasusunog ang mga Christmas light, paano siya nasusunog. So ito kasi matagal na itong Christmas light na to, may problema na talaga to dahil ilang bihis ko na itong ni-repair. So katulad nito, so may problema na talaga sa tagal ko na ng gamit to, tuwing Pasko ilang taon na rin. So ito naman ay nung binili ko, magandang klase to. Ayan, so pang outdoor to, ibig sabihin pang outdoor, so okay lang siya mabasa ng mga ulan, mabasa ng ulan. So ito kasi, so ang tagal na naka-install dyan sa labas, so nasasagi o naiipit na rin siya, kaya may problema na rin yung mga wire nito. So dito sa gagawin ko, ipapakita ko lang kung paano talaga siya o yung actual na masusunog siya. So ito kasi tinesting ko, may problema na talaga. So yan, sa saksak natin, so meron naman ako naka-reading fire extinguisher. So hindi naman yan, hindi naman yan masusunog talaga na ano. Pauusukin lang natin hanggang sa masunog yung wire. Ayan, tayo na natin. Ayan, ganda ng ilaw. So ilang piece ko nang na-repair yan. So ayun guys, mapapansin nyo, umuusok na lahat. Ayan, nangangamoy na, inugot ko na. So yan, diba, napakadelikado yan yung mga gingisan ng sunog. So ginawa ko itong video nito, actual video na to, para maging aware tayong lahat sa mga gustong maglagay ng mga Christmas light decoration sa ating mga bahay. So hindi naman talaga natin maiwasan kasi gusto naman talaga nating pagandahin yung pagdiriwang ng Pasko. So naglalagay talaga tayo ng mga Christmas light decoration sa ating mga loob ng bahay at sa labas. So tulad nga ng sabi ko, iwasan natin yung mga octopus connection, saka yung hanggat maaari, kung may problema na yung mga Christmas light natin, ilang taon na rin natin ginamit, kung nirepair na lang natin, katulad nito, nirepair ko na lang to. So hindi ko na talaga ito masasabi na okay pa to, kaya ginawa ko na lang siyang pinang actual video ko na lang. Dito sa labas ng bahay ko, so naka-steady lang kasi yung Christmas light dyan. So meron akong Christmas light dyan, dalawang set yan. O titistingin ko, ayan, kulay red siya, dalawang set lang yan. So hindi ko na siya dinugtungan. Kung paglagay pa ako, magdugtong pa ako kung saan ko pa ilagay dyan. So pag-iiwalayin ko na siya ng linya, hindi ko na siya gagawing octopus connection. Ang halimbawa guys na sinasabi ko na huwag pagdudugtungin,
kung ilang piraso man yung Christmas light mo. Halimbawa, kung ang Christmas light mo ay 10 piraso, ang binili mo, 10 seat. Alam naman natin ang isang seat na Christmas light ay mayroong sa dulo ay, ang isang dulo niya ay mayroong mill plug. At yung kabila naman ay mayroon siyang outlet. Pero dito, pinutol ko na siya. Ang ginagawa kasi ng iba, yung isang Christmas light, isasaksak dito sa kabilang dulo. Hindi yung isang Christmas light naman, ganun ang gagawin. Sinaksak lang nila ng sinaksak sa kada dulo. Ibig sabihin yung 10 Christmas light, ginawa niyang isang linya lang. So mangyayari nun, ito ang magkakaroon siya ng problema sa pinaka main wire niya papunta sa mill plug na isasaksak. So hindi na talaga kakayanin ng wire, talagang masusunog siya. So at siyempre advice ko na rin, kailangan kung maramihan talaga yung gagawin nating Christmas light decoration, so kumuha tayo ng talagang electrician o yung talagang marunong para ma-check din yung mga main breaker natin, kung kaya pa ba ng mga main breaker natin saka ng mga main wire, para maiwasan talaga yung pagkakasunog. So yun guys, hanggang dito na lang aking video. So salamat sa panonood ng aking mga bidyong ginagawa para maging safe naman tayo, maganda tayo sa pagdiriwang ng darating na Pasko. Try po ulit natin. Ayan na po, sunog na talaga siya. Pumutok na. So ingat po lahat. Bye bye.